Hello, magandang hating gabi mga wakwak, mga lalabs, mga vayots. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko po OFWs around the world. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang araw, no? At yung topic natin ngayon, mga lalabs, mga vayots, sinagot na ni BP Inday. Talagang walang pinapalampas na ngayon si BP Inday. Talagang kung dati tahimik lang, no comment. Abay ngayon, mga bomba na talagang kanang pinapasabog. Wala nang pinapalampas ngayon si BP Inday, no? So kamakailan iyon, dahil sa kaguluhan no na sa sinasabi ni BP Inday Sara na kapag pinatay siya or namatay siya, may tao na siyang sinabihan na harabasin si Bongbong Marcos, si Liza Marcos at si Tambaloslos. So maraming mga lumalabas sa kakasuhan niya, terorista na daw siya, kung ano-ano. So ngayon, at si Tatay Digong din uh, nagkaroon ng press conference at isa doon yung mga inilabas ni dating Pangulong Duterte, yung matinding corruption sa administrasyon ni Bongbong Marcos, yung pagbinta ng 25 toneladang gintong reserve ng Pilipinas. Pagmamayari yun ng taong bayan. Di natin alam kung saan napunta yung pinagbintahan. According to Tatay Digong sa kanyang interview, mga ilan katao lang, piling tao lang ang nakakaalam kung saan na talaga or kung anong nangyari sa 25 tons na gold ng Pilipinas or ng taong bayan. Yung sa PhilHealth, yung sa Maharlika Funds, yung kung ano-ano pa dyan, yung sa 100, ano tawag dito, yung sa 5,500 flood control sa walang infrastructure. Corruption here, corruption there. So ngayon, sinabi ni Tatay Digong sa interview niya na kailangan na din mamagitan dito ang military. So ngayon, hindi yun nagustuhan ng Malacanang. Itong executive secretary ni Pangulong Bongbong Marcos, na si Lucas Bersamin, ay kinabukasan, nagsalita agad-agad 1 hour after. Yata, o kinabukasan sa santingan yan. So sinabi niya dito, noong November 26 ito, mga lalabs, mga bayots, ito yun, bayot sa Philippine Star to So ayon dito kay Lucas Bersamin, dahil yung iniisip nila na si Tatay Digong nananawagan na ng kudita na maghunta na sa Pilipinas, no? So hindi 'yon ang layunin ni Pangulong Duterte. Binigyan 'yon ng kulay ng Malacanang. So akala nila si Tatay Digong ay nananawagan sa sambayanang Pilipino na magkudita or mag-aklas, mag-people power. So ito, sabi ni Lucas Bersamin dito, noong November 26, sa Philippine Star Global, no motive is more selfish than calling for a sitting president to be overthrown so that your daughter can take over. So tinatawag pang makasarili si Tatay Digong na mananawagan na patalsikin ang nakaupong Pangulo para ihalili si Vice Presidente Duterte, Sara Duterte. And he will go to great and evil lengths such as insulting our professional armed forces by asking them to betray their oath for his plan to succeed. Grabe ka naman, Lucas Bersamin. Dati ka pa namang Chief Justice. Walang sinasabi si dating Pangulong Duterte na panawagan sa Armed Forces of the Philippines na magkudita. Ang sabi ni Pangulong Duterte, manindigan kayo sa konstitusyon. Manindigan kayo sa inyong sinumpaang
tungkulin sa bayan. Maglingkod sa bayan at hindi maglingkod kay Bongbong Marcos. Yun eh. Protektahan. Andyan sa Constitution na to serve and protect the Philippine Constitution and the sovereignty. Yun, di ba? And besides, Lucas Bersamin, kung si BP Sara selfish, sa 58 na kanyang trust ratings, hindi trust rating, yung sa survey noong 2021. Kung tumakbo lang si BP Sara, wala si Bongbong Marcos ngayon. So ngayon, dito tayo kay Kung Hon, na kung saan ay nagkasagutan din sila ni Senator Bato de la Rosa. Ito yun, ito siya yung Kurokong Hon na to, ito yung jowa ni Aiko Melendez, na number 7 ito sa listahan ng drug list ni dating Pangulong Duterte. Kaya galit na galit ito kay BP Sara. Galit na galit sa mga Duterte dahil nahubaran siya na drug lord man siguro to or ano to. Basta nagbibinta ng droga. parang Kerwin Espinosa. At ang masakla pa, binuto pa siya doon ng kanilang distrito sa Zambales. Hindi natin din alam, baka tinatakot-takot yung mga botante doon o ano. So ito ngayon, ang sinasabi naman ni Kung Hon, sinigundahan si Bersamin. Nagsabi, nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong nangarap ang ating vice presidente na maging presidente ng maaga. Hello? Saang planetang apes, saan kang planet of the apes? Kung Hon, Representative J. Kung Hon nakatira. Baka, sa paglalampungan siguro ninyo ni Aiko Melendez, hindi mo alam na kung tumakbo si BP Sara, wala sana iyong presidente mo ngayong bangag. Kaya kayo magkasundo ni Bongbong Marcos dahil kayong dalawa related kayo sa ipinagbabawal na gamot. Nasa drug list ka, number 7 pa. Itong syota ni Aiko. Kaya siguro ito hindi maiwan-iwanan ni Aiko dahil mapira. Maraming mga shabuyas na negosyo. Tiba siguro dito si Aiko Melendez. Kaya kahit bobo ito, abay pinagtiyagaan. Nangarap si BP Sara, wa mo kuyape. Ang daming dati sa kanya ng ran, Sara ran. Sa Davao, ang dami nananawagan kay BP Sara, takbo ka, presidente. Ayaw niya. Kasi ang sabi niya, maliit pa ang mga anak niya. Ado na daw siya sa 30, basta sa 32, 34 or 40 or 50 ba yun siya tatakbo daw. Pag malaki na daw anak niya. Yun ang sinasabi ni BP Sara. Nung marinig yun ni Bongbong Marcos at ni Amy, nag-private jet si Bongbong at si Amy pumunta ng Davao, pabalik-balik doon. Private jet ang sinasakyan doon, para lang kumbinsihin. Kurokong Ho. Si Aiko Melendez lang naniniwala sa'yo. Bakit nga ba si Aiko lang naniniwala dito? Mapira to mula sa droga. At ngayon, nadagdagan pa ang yaman niya dahil humihimod sa puwet ni Romualdez. Hindi po nangangarap si BP Sara na magiging presidente na maaga. Dahil kung tumakbo siya 2022, presidente na siya noon pa. So sabi pa dito, nangarap ng former president na paupuin yung kanyang anak. So same sila Nangarap yung dating presidenteng Duterte na paupuin yung kanyang anak na maging presidente. So itong script ni Kung Hon at saka ni Bersamin ay iisa. So sinong nagbigay nito? Si Liza, si Bongbong Marcos, or si Martin, or parehas? Kasi magkasabot man ang tatlong yan. So iisa ang kanilang script, mga lalabs, mga bayots. Ngayon, sinagot sila ni Bato de la Rosa. Sinagot si Kung Hon ni de la Rosa. So ano ang sabi ni Bato de la Rosa? Si BP Inday nangarap
ay atat si BP Inday, Sara, maging presidente. Ganyan. Or yung boss nila ang atat maging presidente in 2028, kaya dinidemolish nila si VP Sara, which hindi nga lang doon Senator Bato eh. According to VP Sara, gusto nga niya magiging vice presidente si Martin Romualdez. Ayaw dumaan sa eleksyon dahil kahit magbigti siya doon sa monumento ni Rizal ay hindi siya mananalo. Kaya ang ginagawa niya ngayon, inuubos niya ang kaban ng bayan para ipamigay, para kaluguran si Martin Romualdez. Pero wala. Sabi nga ni BP Sara, kahit kailan hindi ka magiging presidente. Kasi hindi ka gusto ng taong bayan. Lalo na ngayon sa ginagawa niya. So ito, si BP Sara, mga lalabs, mga bayot, sinagot na niya si Bersamin at si Konghon. So ito, panoorin natin, pakinggan. Yun pa lang din po kayo ng comment regarding po sa sinabi po ni Congressman Jay Konghon po na kung hindi lang daw po kayo maagang nag-ambisyon na mag-presidente, tahimik daw po ang lahat. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Yes. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila, sa mga personnel ng Office of the Vice President. So maliwanag, mga lalabs, mga bayot. So ano kayo ngayon? Bersamin. Naturingan ka pa namang dating Chief Justice na ngayon, nang dahil sa pera, nalunod ka, nagiging Chief Justice ka. Ipahiya kayo ngayon nitong representative, itong kongresista na humuhimod sa puwet ni Martin Romualdez na si Jay Konghon, na jowa ni Aiko Melendez na number 7 sa listahan ng drug list or drug watch ni dating Pangulong Duterte, kaya galit. Pahiya kayo ngayon. Ikaw kaya Konghon, tumakbo kang senador, tingnan natin kung manalo ka. Baka nga dyan sa distrito mo, hindi ka na mananalo sunod. Dyan, taga Sambales, utang na loob. Huwag ninyong iboto ito dahil mayroon itong history sa droga. Kaya yan, galit sa Duterte. Maawa kayo sa mga sarili ninyo. Tingnan ninyo yung lugar niyo sa Sambales kung maayos ba kayo dyan. Samantalang yung representative, maayos ba mga kalsada ninyo dyan? Mayroon ba kayong mga establishmento dyan na pinagawa niya bilang kongresista? Kung wala, palitan nyo na. Ibasura nyo na yan. Dahil wala yung kwintang congressman. Tumatakbo lang yung congressman dahil para maprotektahan ang kanilang mga negosyong mga illegal. Kaya mag-isip kayo mga taga Sambales. Yung lugar ninyo dyan, oh. Di ba nakalbo na yung iba nga dyan dahil doon nung panahon ni Pinoy, ni Trillanes, mga binibinta lang sa China, nakalbo yung isang bundok doon na mahigit 3,500 hectares. Ayun. Tapos nakapagpagawa pa ang China ng isang artificial island ng dahil dyan. Tapos ngayon, isisisi na kay Duterte. So, ang masasabi ninyo mga lalabs, mga bayots na sinagot at pinahiya ngayon ni VP Sara, itong mga animal na mga aso
ni Tambaloslos, ni Bongbong Marcos at ni Palaka. Comment down below mga like, it's good, right?